Amen. 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 Praise the Lord. Now and forever. And forever. Praise the Lord. Set me still free. Now and Shaddai. Yes, God. Set my spirit. God is good. All the time. All the time. God is good. The word of the Father. Yes, I will. Yes, I will. With the will of The God. word of the Father. Yes, I will. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay ang pinakamahalagang utos ng Diyos. At ayon nga po sa sinasabi sa ating ebanghelyo, sinasabi dito na Nawala na naman yun. sinasabi dito na Patay si Patay si nagtipon-tipon ang mga Pariseyo. Nang mabalitaan nila na patahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Ano ba itong mga, sino ba itong mga Saduseyo na ito? Ang mga Saduseyo, ang nasa pananampalataya, ay ito yung maliit na samahan ng mga Hudyo na ang kanilang pinaniniwalaan lamang ay yung ikalimang bahagi ng lumang timpala. Kaya ito yung sinasabi na sila yung mga Saduseyo na napatahimik ng ating Panginoon. Kaya yung mga Pariseyo ay sila ay may balak sa ating Panginoong Jesus. At kung sa pagtitipon ng mga Pariseyo ay isa sa kanila ay sandalubhasa ng kautusan. At nagtanong siya sa ating Panginoon, nagsabi niya sa ating Panginoon, Lord, alin po ang pinakamahalaga na utusan? At sumagot ang ating Panginoong Jesus sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip, at buong kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang dalawang utos na ito ay dito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. Amen? Pero pakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Doon sa pagtatanong ng mga Pariseyo, yung isang Pariseyo na nalukasa sa kautusan, tinanong niya si Jesus kung bakit ito ay kanyang subukan. Pero alam niya ng Panginoon na gusto siyang subukan ng mga Pariseyo. Ang sabi nga po kanina na the will of the Father, ano yung sagot? Yes, I will. Yes, I will. Ito ngayon, yung ating motto sa oras na ito. Amen. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, ay yun ang ating susundin. Yun ang ating gagawin. Ano ba? Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Dito po sa ating ebanghelyo, nang sabi ng ating Panginoon ay ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa. Paano natin maiibig ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa? Paano natin maiibig ang Diyos? Simula pa, nung
ay nilalang ng Panginoon. Ang mga noong araw pa, wala naman tayong pag-ibig eh. Diba? Wala tayong pag-ibig eh. Kaya paano natin maiibig ang Diyos? Kung wala namang nagbibig na babahagi sa atin ng pag-ibig, kasi wala na tayong pag-ibig eh. Diba? Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng pag-ibig, ibinahagi na sa atin ang kanyang pag-ibig. Para tayo ay matutong pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Paano natin mapag-ibig ng Diyos wala naman tayo mag-ibig? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng pag-ibig dahil binahagi sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ano ba? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Sabi nga po natin mga kapatid na sa simula pa, nang tayo pa yun sa sinapupunan ng ating mga magulang o ating mga ina, tayo ay tinagdanan ng Diyos, tayo pinili na ng Diyos upang maging tagapaglingkod niya. At ito nga po mga kapatid, na tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pag-ibig para maibig natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang siya po na umibig sa atin. Kaya inuutos sa atin ng Diyos na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-ibig at buong kaluluwa. Mula nung tayo po ay tinawag ng Diyos, mula po nung tayo pa ay tumubon sa panawagan ng ating Panginoon, ay doon na tayo unti-unting umibig sa Diyos. Doon tayo unti-unting nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Doon tayo unti-unting nakakaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, na sinasabi po dito na sa utos ng ating Panginoon, na mula pa nung tinawag tayo ng Diyos, tayo po ay nakakasunod na unti-unti sa ating Panginoon. Na ginagawa na natin, ginagawa na natin yung gusto ng ating Panginoon na ibigin natin siya. Lalo na nung tayo po ay nakipag-covenant sa ating Panginoon. Nung tayo po ay nakipag-covenant sa ating Panginoon. Nung tayo po ay nakipag-tipang sa ating Panginoon, ay dito natin nagagawa. Dito natin nasusunod kung kalooban ng Diyos na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa. Sa paano paraan? Tayo po ay binigyan ng Diyos ng karunungan at kapangyarihan. At yung karunungan na yan at yung kapangyarihan na yan ay nagagamit natin ngayon sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Inaalala natin yung ating buhay. Inaalala natin yung ating sarili. Sa pag-aalala natin ng ating buhay, sa pag-aalala natin ng ating sarili, ay naroon na yung utos ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa. Nandun na po yun, kumpleto na po yun. Nung tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Nung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, ginagawa na po natin yun. Kumbaga, nasusunod na po natin na iniibig na natin ang Diyos. Minamahala natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Yung sinasabi natin na inaalala natin yung ating buhay, inaalala natin yung ating sarili. Nandun na doon
pag-ibig ng ating buhay. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng kanya-kanya nating assignment. Tayo ay humahalo. Ginagamit natin yung ating lakas. Humahalo tayo. Tayo ay nagpupuli. Sinasama natin ang Diyos. Ginagamit natin yung ating lakas. More portion natin ibinibigay sa ating Panginoon yung ating paglilingkod sa Kanya. Yung ating pagmamahal sa Diyos. Na tayo po yung makayo upang mapahayag ng Kanyang salita. Umahayag tayo upang ipahayag natin ang Kanyang mabuting balita. Nagagamit natin yung ating isip. Kaya nga tayo pinagkaroon ng Diyos ng karuhan para magamit natin ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibigin mo ng buong pag-isip. Yung pag-isip natin, wala tayong inisip kundi ang Diyos. Oras-oras, minuto, iniisip natin lahat ng Diyos. Bakit? Kasi maraming iniuto sa atin ng Diyos eh. Lahat ng mga iniuto sa atin ng Diyos, iniisip natin. Iniisip natin kung paano natin matutugunan yung kalooban ng ating Panginoon. Ibinibalik natin sa Kanya yung ating lakas, yung ating pag-iisip, yung ating kaluluwa, lahat na kompleto na ng ating kaluluwa, at yung ating puso natin, nagagawa natin na ibigin ng Diyos. Hindi natin tinatituran ng Diyos, hindi natin siya iniiwan, at nananatili tayo sa Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ang Kanyang tinawag at pinili sa sanlibutan ito. Kaya pakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya lakas nga ang purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Ang purpose ng ating Panginoon kung bakit tayo pinilan sa sanlibutan ito. Upang paglingkuran natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa, at wala tayo ibang paglilingkuran maliban ang ating Panginoon. Kasi ang Diyos, siloso, mapanipupuin ang ating Panginoon. Kaya, siya lamang ang dapat na paglilingkuran natin. Siya lamang ang dapat na sasambahin natin at pupurihin natin sa ating buhay. Siya lamang ang dapat natin paglingkuran at wala ng iba. Kasi, ang Diyos lagi ang unang-una eh. Sa yung lagi uunahin natin sa ating buhay. Kasi nga, hindi natin pwedeng ihuli ang Diyos sa buhay natin. Kailangan ang Diyos lagi ang nauuna. Kasi hindi nga sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan na ang sino bang umiibig sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon kung inuuna natin ang ating pamilya. Nasabi o utos ng ating Panginoon, ang Diyos lagi ang ating uunahin at wala ng iba. Kasi nga, dinaran tayo pumako sa sinasabi ng ating Panginoon na ang umiibig sa kanyang asawa, anak, sa kanyang ina, ama, mga kapatid, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya, maliwanag yung sinasabi ng Diyos na lagi natin uunahin ang Diyos. Lagi natin uunahin na siya ang ating paglilingkuran. Amen? Pero sabi nga po sa Mateo 6 na walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat iibigin niya ang isa at kapupunan ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Kaya hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya dapat isa lamang yung ating paglilingkuran. Ano ba? Para pakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kasi nga sabi nga na ang Diyos, ang gusto ng Panginoon ay sa lagi natin uunahin natin iisipin. Siya yung ating paglilingkuran. At siya ay lagi natin pupurihin at sasambahin sa ating buhay.
Dahil yung ating ginagawa na paglilingkod sa ating Panginoon, ay ito yung makapagliligtas sa atin. Ito yung makapagliligtas sa atin. Di ba sabi nga ng ating Panginoon, isa lamang sa pamilya mo ang maglingkod sa Kanya ay carry na ang iyong buong pamilya. Carry na ang iyong buong sambahayan. Carry na ang iyong salindangin ng dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos. Parapakan ko natin ang malakas ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag na tayong lumayo sa komunidad na ito. Ang isipin po natin, dahil dito sa komunidad na ito, ay dito tayo itinanim ng Diyos. Dito tayo inilagay ng Diyos. At dito tayo dapat na tumubo, lumago, at mamula. Amen? At dito ay maglilikuran natin ng Diyos dito sa community na ito. Malapakan po natin ang malakas sa ay bigay natin ng popo ang ating sarili. Bibigay natin ng popo ang ating buhay sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na wala na tayong mapupuntahan eh. Wala tayong mapupuntahan maliban sa Diyos na tumawag at tumira sa bawat isa sa atin. Malapakan po natin ang malakas sa ating. At ito naman yung pangalawa na sinasabi ng ating Panginoon na utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin maibig yung ating kapwa? Magbigay tayo ng isang sampol kung paano natin mag-iibig ang ating kapwa. Kasi sabi nga ng ating Panginoon na, diba, sabi nga na, unahin natin ng Diyos, ibigin mo natin ng Diyos bago ang ating kapwa. Diba? Tapos, paano nga natin mag-iibig ang Diyos kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa? Paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos kung dali naman tayo sa ating kapwa? Kung wala naman tayong pakialam sa ating kapwa. Dapat pala, doon sa utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Dapat pala magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa. Ayun ba? Talapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa ng isang tao sa banal na kasulatan, at ito mababasa natin sa Lucas 10, yung lalaking Samaritano. Amen. Doon ay mapulo nga po sa sinasabi sa banal na kasulatan na isang taong naglalakbay na mula sa Jerusalem patungo Jericho. At sa kanyang paglalakbay ay nasalubong niya yung mga kunsan at siya ay hinarang. Ang ginawa nila, pinupok nila itong tao na ito, pati yung kanyang mga kasuotan ay kinuha lahat. At walang natira sa kanya, kinula ang kanyang mga gamit sa kanyang katawan. Nagkataan naman na tumaan yung sertote. Yung sertote, di ba sertote yung pari natin? Eh siyempre, alam niya kung ano ang kautusan. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos, di ba? Ay nung nakita niya yung tao na nakahantusay, sa halip na tulungan, tinignan lamang niya yung tao na nakahantusay. Tinignan lamang niya at siya ay lumibis ng daan. Hindi na pinakialaman yung tao na nakahantusay na nangangailangan ng kanyang tulong. At pagkatapos, yan na naman dumaan na lipitan. Yung lipitan ay sa simbahan din yun. Sila yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga kabanatipan. Sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon doon sa kabanatipan. Sila yung dala ng biskuit. Tapos, makita niya yung tao na nakahantusay doon, ay hindi niya pinakialaman. Tapos, lumilis din siya. Hindi niya pinansin. Doon sa pangatlong naman, yung tao, yung Samaritano.
mahusay doon. Ang ginawa ng tao ng Samaritano, bumaba siya. Pagkatapos, nakita niya yung tao na nangangailangan ng tulong. Nakita niya na sinatan. Kinuha niya yung kanyang langis at saka alat. At binuhusan niya ng langis at saka alat yung kanyang sugat. Pinalian niya at isinakay sa kanyang sasakyang kabayo. At dinala sa bahay panuluyan. At pinagpilinan niya yung tao doon na may-ari ng bahay panuluyan na alagaan mo siya. Pagbalik ko, kung magmalik sa kukulang ko, saka ako babalik sa iyo. Kaya inalagaan ng may-ari ng bahay panuluyan ng tao. Inalagaan niya at saka umuwi yung tao. Ngayon, yung Samaritano na yun, siya yung nagbigay ng habag at awa ko sa taong binugbog ng mga tulisan. Kaya masasabi natin na yung Samaritano na yun ay siya yung taong may pag-ibig sa kanyang kapwa. Siya yung taong may malasakit sa kanyang kapwa. Kapag tinulungan niya, hindi niya kaano-ano, tinulungan niya yung taong iyon na hindi niya kaano-ano. At ito ay isang magandang halimbawa na pinapakita sa atin ng Diyos na dapat din natin tularan. Ay hindi na natin kaano-ano yung tao pag nakita natin na nangangailangan siya ng tulong, nangangailangan siya ng awa, lalapitan natin. At ibigay natin sa kanya kung ano yung pangangailangan ng taong iyon. Yun ang sinasabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Para pakantunanin ang malakas ang pag-ibig mo. Kaya mga kapatid, tularan po natin yung Samaritano na nagbigay ng habag at awa doon sa tao na kanyang tinulungan. Nakaya din natin na ano-ano at pag may nakita tayo ng mga kapatid na kailangan, lapitan natin at tulungan natin kung ano yung maaari natin itulong. At mahal natin Diyos sa bawat isa sa atin na sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang mga kasama ng Panginoon. Ano siya? 23 minutes. So, yun lamang po mga kapatid at maraming salamat.